sa kanyang panahon. Masama sa tao ang hindi matuto. Kahit mali na ipinipilit pa rin ang gusto. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Karil sa ating dunang sa kanyang panahon. Ayoko pa mag-aral muna sa college, Nay. Tay. Pero bakit nga? Bigyan mo kami ng isang magandang dahilan. Kasi ayoko po ng online classes. Mahihirapan ako matuto dun eh. Siyempre, iba talaga yung face-to-face class. Hindi nga maaari yun ngayon. Dahil sa pandemic. Kaya nga, pumayag na kayo huminto na muna ako. Kesa naman gumastos kayo tapos babagsak lang ako. O di sayang lang ang pera nyo. Kung talagang gusto mong matuto, makakaya mo yun. Hindi ko nga po kaya yung ganun. Ayoko na maghapon nakababad sa computer. Ang sakit kaya sa ulo nun. Ikaw talaga, Karilo. Yung iba, gustong-gustong mag-aral, hindi magawa. Kasi walang pera magagamit. Ikaw naman kahit paano. Kaya ka naman namin pag-aralin. Kaso ayaw mo. Sige na, Nay. Tay, pansamantala lang naman eh. Pumayag na kayong huminto ako. O di pag wala na pandemic, di mag-aaral na uli ako. Di ka ba nanghihinayang sa panahon? Bata pa naman ako eh. Matalino din naman ako. Kaya kahit huminto ako pansamantala, makakaya ko pa rin makatapos sa college. Ang galing mo talaga, Karil. Biro mo, napapayag mo sina Aling Liet at Mang Nestor na huminto ka sa pag-aaral. Galing! Hindi naman pwedeng hindi sila pumayag, Jeremy. Dahil ipipilit ko talaga ang gusto ko. Kayong dalawa, natutuwa pa kayo na pareho kayong hindi mag-aaral? Siyempre naman, Susie. Siyempre, wala nang istorbo sa mga lakad, no? Tama si Karil, Susi. Ikaw lang eh. Sobra mong siniseryosong pag-aaral. Ayan tuloy, hindi ka masaya. Ay, naku, diyan ka nagkakamali, Jeremy. Masaya ako, no? Kasi tapos ko na yung short course na kinuha ko. At saka kahit online lang yon, makapagtatrabaho na ako, kikita na ako ng pera, at makakatulong kina inay at itay. Jeremy, mabait na anak si Susie. Hindi yan tulad natin na pasaway. Alam mo, pagtanda mo, magsisisi ka. Dahil hindi ka nag-enjoy nung bata ka. Ay, naku, halika na, Jeremy. Mamasyal na tayo. Angkas mo na ako sa bago mong motor. O, Nestor, halika na. Magkapunan na tayo. Bakit tayo lang? Nasaan si Karil? Di na masyal. Kasama si Jeremy. Ang batang yon. Wala nang ginawa kundi ang gumala. Ayoko namang pagbuhatan lagi ng kamay. Dahil baka mamaya mag-rebelde naman. Ang kaso nga, lagi na lang sila magkasama nung Jeremy na yon. Baka mauwi sila niyan sa maagang pagkaasawa. Isa pang ayaw ko, yung madalas niyang pag-angkas sa motor. Ang tulin pa namang magpatakbo ng batang yon. Ay, sabihin mo kay Karil, ha? Huwag siyang laging nakaangkas sa motor ni Jeremy. May mahirap na. Baka kung anong mangyari sa kanila. Ang dali pa namang madisgrasya ng motor. Karil, sandali nga. Ano po yun, Nay? Taatok sa bawa. Mag-usap muna tayo sandali. Ano po ba yun? Huwag kang mainis. Paalalahanan lamang kita. Lagi ka nalang gabi kung umuwi. Lagi kayo nasa kali ni Jeremy. Nihatid ka niya rito sa motor niya. Ayaw niyo nun? Hindi niya ako hinahayaan mag-isa?
Anak, ang gusto sana namin ng tatay mo, ingatan mo yung sarili mo para huwag ka madapa. Eh, paano naman po ako madadapa? Hindi naman ako baby. Yan ang sinasabi ko. Nay, Para huwag ka mahulog sa maagang pag-aasawa. Tapos magsisisi sa uli. Pakinig ka naman sana, anak. Kabutihan mo hangad namin. Kaya kami nagmamalasakit. Isa pa, huwag kang lagi nakaangka sa motor ni Jeremy. ano naman ang masama doon, Nay? Buti nga hindi na ako nahihirapang maglakad. Pabira ka, kaskasero nga siya. Pag nadisgrasya siya, damay ka. Wow! Ang ganda ng cellphone mo, Susie, ah. Mukhang bago. Hindi swap. Bunga ito ng pag-iipon ko. Kaya ako nakabili ng bago. Ay, nagtatrabaho ka pa rin ba? Oo. Ang saya nga eh. Kahit na medyo mahirap. Kasi may mga bago ako nakikilala at may mga bago rin akong natututuhan. Dapat kumuha ka na rin ng motor. Ha? Para hindi ka na mag-commute. Alam mo, may alam si Jeremy na pwede mong kuhanan. Mura lang. Ay, naku, ayoko. Takot ako sa motor. Ang sarap nga eh. Makakarating ka sa pupuntahan mo na hindi ka matatraffic. Kahit na ayoko pa rin. Okay na ako mag-commute. Anyway, malapit lang naman yung pinagtatrabahuan ko dito. Eh, ikaw ang bahala. Uy, may nag-text sa'yo. Ay, oo nga, si Jeremy. Susunduin niya ako maya-maya. May lakad nga pala kami. Jeremy, mukhang alis ka na naman. Oh, yes pa. Tulad ng dati. Mamamasyal uli kami ni Karil. Hindi ka ba nagsasawa sa ginagawa mo? Wala ka bang planong mag-aral uli? Ako, heto na naman po kami. Pa, saka na lang yun. Kapag face-to-face classes na uli. Bata pa naman ako eh. O, hindi subukan mo magtrabaho Trabaho? para maranasan mong kumita ng pera sa sarili mo sikap. Bakit pa? Nariyan naman kayo ni Mama. Alam ko naman, hindi niyo ako matitiis dahil nag-iisa niyo lang akong anak. Di ba, Pa? Ay, nako, Jeremy. Gusto ko lang ihanda ka para sa bukas. Para kung makalimot kayo ng nobya mo at magbuo ngayon, paano na ang magiging pamilya mo kung ganyan ka? Eh, di kayo uli. Ayaw niyo nun. Mabibigyan ko na kayo ng apo. Lalaki ng pamilya natin. Ang sarap talaga ng may motor. Madali kang makakarating sa lahat ng gusto mong puntahan. Di ba, Karil? Oo, sinabi mo pa. Kanina, nasa Tanay tayo. Ngayon, narito na tayo sa Quezon City. Ang bilis. Eh, paano? Ang tulin mo rin magpatakbo. Kailangan natin magmadali kasi umuulan na. Ah! Miguel, narito na kami. Umalis agad kami na matanggap ang tawag mo. Ano na nangyari sa anak namin? Na-aksidente sila habang sakay ng motor, Leti. Nestor, Diyos ko, ito na nga ba kinatatakutan ko eh. siguro dahil dulas ang daan kaya sila sumemplang. Kumusta na sila? Pareho silang sugatan pero mas marami ang sugat ni Jeremy ko. Nakausap mo na ba ang doktor na tumitingin sa kanila? Oo. At ang sabi, lalagyan daw ng bakal ang binti ni Karil. Oh, Diyos ko. Si Jeremy, Si Jeremy, kailangan putulin ng isa niyang binti. Oh, Karil? Kumusta ka na? Eto, sabi ni inay,
lalagyan na raw ako ng bakal sa binti bukas. Kinamit na nila yung perang laan sa pag-aaral ko para mabayaran yung ilalagay na bakal sa akin. Mata, naka-video call din kita, Karil. Kahit pa paano, nabawasan ang lungkot ko. Ako man, Jeremy. Masaya ako dahil nakausap na kita. Ano, kumusta ka na? Eto, putol ng isang binte. Ako naman, nilagyan ng bakal ang binti ko para daw may ayos ang buto. May kapansanan na ako ngayong, Karil. At kasalanan mo ito. Huwag ka nang umiyak. Ituwid na lang natin ang mga nagawa nating pagkakamali. Yun talagang gagawin ko. Humingi na nga ako ng tawad kina Papa at Mama. Sabi ko magpapago na ako. At kapag naibili na nila ako ng artificial leg, mag-aaral na akong mabuti. Oh, dumating na po pala kayo, Nay. Tay. Oo, anak. Nakapamili na kami ng mga kailangan dito sa bahay. Pati na rin sa chef natin. Bakit pawisan ka? At mukhang pagod. Naglinis po ako dito sa bahay, Tay. Ay, kaya pala nag-iba ayos. Teka, hindi ka ba nahirapan dahil dyan sa binti mo? Hindi naman po, Tay. Magaling na naman po ako eh. Handa na po akong mag-aral uli. Karil? Sorry, Nay. Tay, binigo ko kayo sa pangarap niyong mapagtapos ako ng pag-aaral. Anak, This time, hindi na po ako maglalakwatsa. Oh, anak ko. Hindi ko na po sasayangin ang pera at pagod po ninyo. Oh, Karil. anak. Pahalagahan ko na po ang mga biyaya ng Diyos sa akin. Sa kanyang panahon, Hiram lang ang buhay. Kaya dapat pahalagahan. Sino mang magpakasakit ay ginagantimpalaan sa kanyang kadakilaan. Sa kanyang panahon. kapag may simula, may wakas. Maraming maaaring maganap. Mga bagay na hindi natin inaasahan. Ito ang hiwaga ng buhay. Sa bawat yugto, may masama at kabiguan, pangungulila at kalungkutan na tila walang katapusan. Panginoon, laan akong magdusa sa kasalanang nagawa. Nagsusumamo po ako sa inyo. Pakain niyo po sa tamang landas. Ang lahat ay magbabago. Mananaig ang matuwid. Mangingibabaw ang kaligayahan. At maghahari ang kapayapaan. Dahil walang mahirap, walang mayaman. Lahat ay pantay-pantay sa kanyang panahon.
May taong nagbubunto ng ngit-ngit at sisi sa kanyang kapwa na naging sanhi ng pagkawala ng kanyang pinakamamahal. Bagay na hindi nararapat at dapat na ituwid hanggat maaga, sapagat mahirap magsisi sa dakong huli. Lalo pa at ang pagkakasalahan ay ang sariling dugo at laman. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Raul sa ating dunang sa kanyang panahon. Gunggong ka mo, alika. Gunggong ka Alika. Bitawan niyo pong kwelyo ko. Hindi ka pala bumili ng alak kagabi. Masama po kasi inyong alak. May sakit kayo sa baga. Bumili ka ng alak! Wala na po akong pera. Ang kinita ko po kahapon sa pangangalakal, ibinili ko ng bigas at ng masustansyang ulam para sa inyo. Huwag na po kayo magalit, Itay. Talagang gunggong ka Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo? Huwag mo akong tatawaging Itay! Kayo po ang tatay ko. Hindi kita anak! Huwag niyo po sabihin yan. Nakamulatan ko pong kayo ang aking magulang. Itinapon na kita. Itinapon niyo po ako. Inampun ako ng ibang tao. Bakit nagbalik ka pa sa akin? Dahil kayo po ang tunay kong magulang. Kayo ang dapat kong makasama at paglingkuran. Ilang beses na kitang pinalayas. Paulit-ulit po ako nagbabalik dahil hindi ko po matim na kayo pabayaan. Kailangan niyo po ng kasama. Kailangan niyo ng mag-aasikaso at mag-aalaga sa inyo. May sakit po kayo. Hindi kita kailangan lumayas ka. Kahit palayasin niyo po ako, hindi ako aalis. Ganun. Ayaw mo lumayas, ha? Tingnan ko, tigas mo. Tay, hindi po ako aalis kahit paulit-ulit niyo ako saktan. Kung ka Dahil sa'yo na walang pinakamamahal kong asawa. Namatay siya ng isilang ka. Kaya suko sa langit ang naging galit ko sa'yo. Kaya hindi kita matatanggap na anak kailanman. Kumukulong dugo ko kapag nakikita kita, lumayas ka. Layas! Tama na po, Itay! Tama na po! Kapag hindi ka lumayas, mapapatay kita. Itay! Itay, inuubo na naman po kayo. Nahihirapan na naman po kayo huminga. Hahagurin ko po ang likod nyo. Pati ang dibdib nyo. Para magginawaan po kayo. Huwag mo akong hawakan. Nandito yun ko sa'yo. Layuan mo ako. Itay! Hindi kita kailangan! Lumayas ka, hindi kita anak. Hindi kita anak! Tama na muna yung paghahalongkat mo ng basura, Emo. Magmerienda ka muna. Hindi na, Tina. Ang ipangmimerienda ko, dadagdag ko na lang sa kikitain ko sa araw na to. Para makabili ako ng masustansyang pagkain at gamot ng tatay ko. Puro Itay mo na lamang ang inaalala mo. Pinababayaan mo ng sarili mo eh. Hindi tamang ginagawa mo, Emo. Tina, Kaibigan kita, kaya naawa ako sa'yo. Okay lang na pagmalasakitan mo ang Itay mo kung nagmamalasakit din siya sa'yo. Pero hindi eh. Madalas kang saktan ni Mang Raul. At hindi kanya tinuturing na anak. Itinatakwil ka niya. wala sa akin yun. Alam kong nasasaktan ka. Ang kirot ng mga tama ng kahoy at iba pang bagay na inihahampas sa akin ng Itay ko'y hindi ko iniinda, Tina. Nawawala rin naman ng mga pasa ko. Gumagaling ang aking mga nagiging sugat. Nawawala ang hapdi. Pero ang kirot sa isip at puso ko ng pagtatakwil sa akin ng sarili kong ama, yun ang iniinda ko. Ang hindi mawala sa isip ko at labis na sumusugat sa puso ko. Emo, Sa kabila ng kalupitan sa akin ng Itay, mahal ko pa rin siya. Pero hindi ko kasalanan ng pagkamatay ng inay ko nang isilang niya ako. Bakit ako ang sinisisi ng Itay ko? Bakit niya ako tinatakwil? Bakit? Bakit?
Mama Minya, mano po? Kawan ka ng Diyos. Ay. Basang-basahan ng pawis Kakatapos ko lang po kasi magbenta ng mga kalakal sa junk shop. Hayaan mong sapnan kong likod man nitong panyo ko. Huwag na po, matutuyo rin po ito. Baka magkasakit ka. Sanay na po akong matuyo ng pawis sa likod. Emo, bakit kasi nagpapakahirap ka pa? Kailangan ko pong kumilos para masuportahan ko sa pagkain at mga gamot ang itay ko. Sa pamamahay namin, hindi ka kailangan magtrabaho. Kahit wala kang gawin, kakain ka sa oras. Pag-aaralin kita. Hindi ganyang nalilimahit ka. Mama Minya, Sa mahigit 10 taon na kinupkup ka ng pamilya namin. Napamahal ka na sa akin, Emo. Itinuring na kitang parang tunay kong anak. Kulang na lang na ako ang nagluwal sa'yo. Mahal na mahal kita. alam ko po yan. Kaya naman po labis po ako nagpapasalamat sa lahat ng pagmamahal at kabutihan niyo sa akin. Pero nang malaman mong hindi ka namin tunay na pamilya, umalis ka sa amin. Kailangan ko po kasing samaan ng itay ko para hindi siya mapag-isa sa buhay. Pero kawawa naman ang buhay mo sa piling ng tunay mong ama. Makapagtitiis po ako para sa pagmamahal ko sa itay ko. Hanggang kailan ka magtitiis, Emo? Habang buhay po, Mama Minya. Handa po akong magtiis habang buhay. Baka sakaling matanggap rin po ako ng itay ko. Inom mga pare ko. Sagot ko lahat, pati pulutan. Okay ka talaga, Peglat, Basta kumita ka sa racket mo, hindi mo kami nakakalimutan ng tropa. Hindi kita katropa, Dolly. Uy! Magkaradyo tayo! Joke lang. Wala namang masamang tinapay sa akin Kahit gaya mong tibo, okay lang sa akin na makaumpuan ko. Huwag lang si Raul. Bakit, Peklat? Oh, Ano ba problema mo sa akin? Tanong ka pa bago ka pa lang lumalapit, nuubo ka na Lumayo ka nga rito, baka maawa pa ako sakit mong titi ko ka. Sakit mo magsalita, tarantado ka. Umuko mo muna kayo, ha? Hayop ka, Peklat. Kahit siga ka, hindi ako pa-agrabyado sa'yo. Papalag ka, ha? Manululumpuin kita, ha? Emo! Emo! Tama na muna yung pagkakalkal mo ng basura. Ang itay mo! May masamang nangyari ba sa itay ko, Tina? Ginugulpi ni Peklat yung sigang sa kanto. Ginugulpi ang itay ko? Bakit? Hindi ko alam. Puntahan mo agad ang itay mo at baka mapatay siya. Lakas ng loob mong kumasa sa akin, titi ko ka. Isang tadyak ko lang sikmura mo, bulagta ka na. Hindi ka na makagulapay. Hindi ako magpapa-agrabyado sa'yo. Uy! Dumampot ka pa ng tubo, ha? Sige! Tubo mo! Laban sa matalas ko! Uy, Peglat! Huwag mo na pagkulang si Raul, may sakit niya, pare! Walang mesa may sakit sa akin. Bago niya ako mahataw ng bakal, gigripuan ko yung katawan niya. What? Ito! Ha? Peklat! Si Emo ang sakit mo na saksak! Ha? Emo! Itay. Emo, hindi mo dapat iniharang ang katawan mo sa pagitan namin ni Peklat.
Hindi ko po mapapayagang madisgrasya kayo, Itay. Mahal ko po kayo. Kahit 10 po ang buhay ko, itataya ko lahat para po sa inyo. Mahal ko po kayo. Mahal na mahal. Kahit hindi niyo ako matanggap na anak. Matapos mong itay ang sarili mong buhay para sa akin. Ngayon ko nakilala ang mga pagkakamaling nagawa ko sa iyo. Hindi kita dapat pinagmalupitan. Pinagsisisihan ko ang lahat. Itutuwid ko na ang mga pagkakamali ko sa iyo. Pupunan ko ang lahat ng pagkukulang ko sa iyo. Temo? Oh. Patawad. Hindi totoo ang sinabi ko sa iyo na hindi kita anak. Dugo ka ng aking dugo. Laman ng aking laman. Anak kita mo. Tunay kitang anak. Sa kanyang panahon, nabubura nga ba ang mga alaala? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Loleng sa ating dunang Sa Kanyang Panahon. Manang Loleng, huwag na kayong mag-abalang magluto ng hapunan. Sa labas na lang kami kakain ni na Henry at Benji. Aalis na ho kami. Ay, naluluto na itong pesang dalag, Mabel. Ah? Ay, alam mo ba? Sariwa ang mga dalag na ito. Tumatalon-talon pa ito nang biling ko kanina sa palengke. Para nga din huwag na kayong mapagod. Magpahinga na lang kayo. Ay, kaya ko pang magluto. Lahat ang gawain dito sa malaking bahay, kaya ko pang gawin. Ang mabuti pa, tawagin mo na si Henry at Benji. Ipaghahain ko na kayo. Napakasarap nitong pesang dalag na niluto ko para sa inyo. Ay, magsikain na kayo. Oh, nakita mo na ngayon kung gaano ka-accessible para sa mga mamimili ang pwesto ng loting ito para sa plano mong itayong convenience store, Elmo. Eto nga. Mukhang hindi na talaga ako magdadalawang isip na bilhin ang lote nyo, Henry. Saktong-sakto sa matagal ko ng pangarap na retail store. Nakita mo naman, for commercial purposes talagang kinapreprestuhan ng lote namin. And once na maitayo mo na rito yung tindahan mo, I'm sure, dudumugin ito ng customers, ng consumers. And you know what? Makatutulong ka pa sa employment ng mga tao sa lugar na ito. Exactly. Yan din ang isang purpose ko sa pagtatayo ng negosyo. Ang makatulong na mabawasan ang unemployment rate dito sa bansa natin. Well, ako, saka mga kapatid ko, ikaw lang akong hinihintay namin to close the deal. 20 million. Mhm. Nakahanda ako kung kailan natin pag-uusapan ng tungkol sa mga dokumento. $20 million. O, okay sa akin yun. Okay yung presyo na yan. Mahigit 6 na milyon na tayong tatlong magkakapatid niyan. Nagmamadali na rin ako. Dahil ayokong mabitin yung ipinagagawa kong rest house. Kaya wala nang problema sa party ko. O so tawagan mo na si Henry. Sabihin mo, pumapayag tayo sa 20 million pesos na tawad ng kaibigan niya si Elmo. Sabihin mo rin, nakahanda tayong ayusin ang deed of sale. Ay! Ano yung malakas na ingay na yun na nanggaling sa kusina? Parang mga pinggang nabasag yun ah. Hindi kaya sa manang Loling na naman. Teka nga,
nga muna itong mga labahin ko. Baka kung ano na naman ang nangyari sa matandang yun, ah. Babet! Babet! Ay, Diyos ko! Manong Loling! Ano nangyari sa inyo? Bakit puro dugo ang mga kamay niyo? Sa susunod, huwag niyo na po kasing ilabas sa cabinet yung mga lumang pinggan, Manang Loling. Tingnan niyo, nadiskrasya patuloy kayo. Gusto ko lang namang ipagamit yung mga lumang pinggan sa magkakapatid. Paborito kasi nila yung mga pinggan na yan ng mga bata pa sila. Basta. Kapag may gusto kayong gawin, tawagin niyo muna ako para matulungan ko kayo na hindi kayo nadidisgrasya. O gaya ngayon, paano kayo makakapagtrabaho? May sugat ang mga kamay niyo. Hindi ba nilagyan mo na ng gamot? Hindi maya-maya lang tuyo na mga sugat na ito. May pagluluto ko na ulit ang magkakapatid. Ay, nako. Bahala na nga kayo sa kakulitan niyo. Paulit-ulit na nga nila sinasabi sa inyo na huwag niyo na sila ipagluto dahil sa labas na nga lang sila kakain. Tiyan na nga kayo. Itutuloy ko na ilabahin ko. Hindi naman ako mananalo sa kakulitan ninyo eh. Plano tayo ng plano sa pagbebenta ng bahay at lote. Paano nga pala si Manang Loling? Bakit mo pa po problemahin si Manang Loling? Dapat nga pagkamatay ni Mama, umuwi na siya sa pamilya niya eh. Dahil wala na nga siyang pagsisilbihan dito. Oo nga, wala nga siyang pamilya. Tumandang dalaga na nga siya sa pagsisilbi mula kay Mama hanggang sa atin, di ba? Imposible namang wala siya kahit isang kamag-anak na mauuwian. Ganito, ang mabuti pa, pagkatapos ng bayaran sa bentahan ng lupa, bigyan na lang natin siya ng pera. Bahala na siya kung saan siya pupunta. O magkano naman ang ibibigay natin sa kanya? 20,000. Pwede. Malaking tulong na yun sa kanya. Manang Loling. Oh, hating gabi na po ah. Bakit hindi pa kayo natutulog? Wala kasi nang marinig ko ang pag-uusap ng magkakapatid tungkol sa pagbebenta sa bahay at lote na ito. Nagulo na isip ko. Ay, kaya nga po pala ako sumilip dito sa kwarto niyo ngayon para magpaalam na rin po sa inyo. Manang Loling, may bago na po akong malilipatan bilang kasambahay. O kayo po. Saan kayo pupunta? Ewan ko. Hindi ko alam. Kasi nga malaking bahay lang na ito ang tirahan ko. 15 taon pa lang ako, nandito na ako. Nagsisilbi na ako rito. Mula pa sa mga magulang nila hanggang sa kanilang magkakapatid. Ang dinig ko po sa bagong magmamay-ari nitong lupa, ipagigiba raw po kaagad ng malaking bahay para maumpisahan agad yung ipatatayo nilang convenience store. Ako, alam mo, sa malaking bahay na ito na buo, ang maraming alaala ng aking nakaraan. May masasaya, may malulungkot, mayroon ding masasakit. Pero para sa akin, mahalagang alaala ang lahat ng iyon. Mahalagang alaala. Na bigla na lang mabubura ngayon. Henry! Benji! Si Manang Loling! Wala raw sa kwarto niya, sabi ni Babit. Pati yung balutan niya ng mga damit. Ha? Wala na rin doon. Di wala na tayong problema. Kung sana pala siyang umalis eh. Hindi mo naiintindihan, Henry. Kailangan hanapin natin si Manang Loling. Kailangan maibalik natin siya rito sa malaking bahay. What? Nagbibiro ka ba, Mabel? Ulitin mo nga yung sinabi mo. Mabel, ano to? Nandahil lang sa pagkawala ni Manang Loling, hindi na matutuloy ang pagbebenta natin sa bahay at lupa. Isipin mo, Mabel, ngayong araw ng bayaran ng bentahan. Paano ko sasabihin kay Elmo na umatras tayo?
Anong mukhang iharap ko rin sa tao? Narinig niya kagabi ang pag-uusap natin tungkol sa lupa. O ano ngayon? Nakita ko siyang tumalikod umiiyak. Ha? Alam ko nasaktan siya sa mga narinig niya. Kaya nga siya umalis eh. Dahil nasaktan siya. Kaya hayaan na natin siya, okay? Hindi niyo ba natatanong sa mga sarili niyo? Mula nung makatapos tayo ng pag-aaral, na magkatrabaho tayo, nang magkanya-kanya na tayo ng buhay dahil nagkaroon na tayo ng kanya-kanya rin pamilya, ngayon lang tayo muling tumuntong sa bahay na ito. Na ang intensyon pa natin, ibenta. Uy, Nung mamatay ang papa, nang mamatay rin si mama, hindi natin nakuha ang silipin ng mga labi nila. Dahil pare-pareho tayong abala sa mga bagay na pinili nating mas mahalaga kaysa sa kanila. Dahil hindi ganun kadali ang muwi rito mula sa Amerika. oo. Ako, nasa kalagitnaan ako ng business seminar ko sa Singapore ang mga panahon yon. Kaya paano ako makakauwi? Pero si Manang Loleng, hanggang sa huling sandali ni na mama at papa, hindi niya iniwan ang ating mga magulang. Siya ang nagpuno sa mga pagkukulang natin sa kanila. Siya ang nagpadama ng pagmamahal kina mama at papa na dapat sa ating mga anak nila manggagaling yun. Pero kailanman hindi natin nagawa. Mama Bel! Ayun o! Ayun po si Manong Loli! Nakaupo sa gilid ng bangketa! Sige, ipaparada ko lang tong kotse ha. Puntahan mo na agad. Sabihin mo, naghihintay ako dito sa sasakyan. Sinusundukan mo natin siya. Sige po, ma'am. Bababa na po ako. Okay. Babet? Manong Loling! Tara na po umuwi sa malaking bahay. Teka, hindi ba kayo nabayaran sa bentahan ng bahay at lupa ng magkakapatid? Bakit pa ako uuwi roon? At saka ikaw rin, bakit pa tayo uuwi doon? Hindi na po ibebenta ni na Mama Bel ang bahay at lupa, Manong Loleng. Ha? Ang totoo po, ayun po sa kotse niya si Ma'am, oh. Hinihintay na po tayo. Talagang hinanap po namin kayo. Kaya tara na po. Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga sinasabi mo, Babet. At alam niyo po ba, Manong Loleng? Magkakasama pa rin po tayo sa malaking bahay. Susweldohan po nila ako para alagaan po kayo. Ay, opo! Totoo po yung narinig nyo. Kinuha po ako ni Mama Bel bilang tagapag-alaga ninyo. Talaga ba, Babet? Hindi ba ako nananaginip lang sa mga naririnig ko? Hindi po. Totoo ba lahat yung mga sinasabi mo? Paano? Nandito na ulit si Manang Loleng sa malaking bahay. Pero pwede na siguro tayong umalis. Oo. Nagpaalam na rin ako kay Mabel eh. Sabi ko, tawagan na lang tayo. Ano man ang magiging pangangailangan ni Manang Loleng. Okay. Tara na. Okay. Babet, ano ba? Ano ba ako nakikita? Ako na itong dinidinigan mo eh. Naliligo rin naman kayo mamaya. Ay, ano ba? Kaya talaga paliliguan ko na rin kayo. Babet, sabi mo mo akong basahin. Giniginawa ko. Mabata ka. Aligo na lang ulit yung Manang Loleng, Nagiginaw nga ako. ang mga kabutihang loob niyo sa nakaraan, yun ang nagmulat sa akin. Tama na. Para ibalik namin magkakapatid ang lahat ng yun sa inyo. Babasahin din kita. Hindi biro po silbing ingkol niyo sa aming pamilya. Dahil buong buhay niyo, sinakripisyo niyo sa amin. Napakapalad namin
na dumating ang isang katulad nyo sa aming buhay. Sa kanyang panahon. Ano nga ba ang tunay na sukatan ng kaligayahan? Pag-ibig na wagas? O mga materyal na bagay? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Shirley sa ating tunang sa kanyang panahon. Tristan, bakit mo matamlay ka? May problema ba? Meron. Bakit ano yun? Tuwing namamasyal tayo rito sa mall, lagi akong kinakabahan. Ganun talaga. Para ka namang hindi sanay. Ayun na, doon tayo sa bandaron. Naku po, sinasabi ko na Abe. Ano ba? Bakit ka napahinto at nagkakamot ka pa ng ulo? Siyempre, dahil malaki na naman ang malalaga sa akin. Ganun, dami pang arte. Tara na! Oo, Hoy, dali, bilisan mo paglalakad. butas na naman ang bulsa ko nito. Okay, nandito na tayo sa jewelry store. Oh my God, Spio, nakakalula ang mga presyo dito. Hoy, don't worry. Hindi naman ako pipili ng mali. Uy, tingnan mo isang tuo. Ang ganda ng necklace, di ba? Yan, maganda nga pero hindi magandang presyo eh. Ne, para 30,000 lang naman eh. Mura na nga yan. Dahil mabigat yung bato niyan. Diamond. May pendant. Mabigat nga ang bato pero mabigat din sa bulsa. Ako ba? Wala akong dalang cash na ganyang kalaki. Eh, Kailangan ko munang mag-withdraw sa ATM. huwag ka na mag-withdraw. Ha? Gamitin mo na lang yung credit card Yung- mo. ha? Oo, sige na. Bili na natin ito ngayon. Wow! Ang ganda naman ng necklace mo! Diba? Mukhang mamahalin yun, ah! Siyempre, 30,000 yata ang bili dito ng jowa ko. Kung swerte mo talaga kay Tristan. Para ka tumama sa loto. Halos nagkaroon ka na ng lahat ng gusto mo. Damit, sapatos, accessories, and jewelry. Kaya nga siya sinagot ko dahil alam ko kaya niyang ibigay yung mga bagay na gusto kong makamit. Pero, ang tanong, mahal mo ba naman siya? Depende. Depende. Saan? Depende kung gaano kahaba ang pisina. Dahil pag naubos ang pera niya, sorry na lang siya. Pare, kamusta na ang girlfriend mong Bill mo ko? Hindi yun, bilmo ko pa rin. At habang tumatagal, palaki ng palaking gastos ko. Yun naman talaga ang dapat mong asahan. Dahil nung naniligaw ka pa lang, ang laki na ng gastos mo. Di lalo na nga yung girlfriend mo na siya. Oh, sinabi mo pa. Sumasakit na nga ulo ko eh. Tagay mo na pre, tagay. Oh, sige. Ayan. Nom. Sulit naman ba ang gastos mo? Nakascore ka na ba? Oh, siyempre naman. Papayag ba naman akong gumastos ng gumastos kung hindi ko siya matitikman? Yung! Yan nga lang, simula nang may mangyari sa amin, alam mo, lalo siyang naging demanding. Baka mamulubi ko balang araw eh. Pero pre wag mo naman sanang mamasamayin ang sasabihin ko. Sige lang. Alam mo, hindi kasi magkasinta ng tingin ko sa relasyon nyo. Ha? Para kasi siyang isang pokpok at ikaw ang kanyang exclusive customer. Pare naman. Oo, may katumbas na halaga ang bawat yakap at halik niya. Lalo na ang pagkembot nyo sa kama. Bagay, kahit naman ako parang ganun ang tingin ko sa relasyon namin eh. Paano kung may makita siyang mas makwarta kaysa sa'yo? Ha? Di sorry ka na lang.
Ano ba pinakain sa'yo ng babaeng yon? Ganon na lang pagka humaling mo sa kanya. Huwag niyo na pong intindihin yun, Nay. Maliit na bagay lang naman po yun. Ano maliit? Ang laki na kaya na nahuhutot sa'yo ng malditang yon. Don't worry, Ma. Ako na akong bahala. Pinagbibigyan ko lang po siya dahil masyado siyang makulit. Ang sabihin mo, uto-uto ka talaga. Ay naman. Kaya nga hindi na ako magtataka kung mamulubi ka balang araw. Ay, Waldo, kumusta ka na? Tagal mo nawala, ah. Nalibang kasi ako sa Europe, pero Wow. namiss ko ang Pilipinas, kaya eto, magbabakasyon ako rito ng 2 months. Namiss mo ang Pilipinas? Pero ako, di mo ba ako na-miss? Uy, kaya nga ikaw ang una kong pinuntahan eh. I missed you so much. Kumusta ka na? May boyfriend ka na ba? Meron na eh. Ganun ba? Hmm. Sayang naman. Pwede mo ba akong maging kabit? Madali akong kausap. If the price is right, why not? Shirley, may nagsabi sa akin, may nakakita sa iyo sa isang sikat na restaurant. Nagsama kang lalaki. Huh? Totoo ba yun? Ang galing naman ang bubuit mo. Sino bang malitas yung nagsabi sa iyo niyan? Hindi na importante yun. Ang sabihin mo sa akin, sinong lalaking yun? Don't tell me siyang ipapalit mo sa akin. Bakit naman kita papalitan? Kung pwede naman kitang dagdagan. Ah, ganon. Oh! Ano ba? Bakit hinito mong kotse? Bumaba ka na. Malamang na mas magandang coach niya. Kaya doon ka na sumakay. O baka naman, nasakyan ka na niya. Okay, fine. Sige, goodbye and good luck. Believe na talaga ako sa'yo, Shirley. Biruin mo, nilagamaga ni Waldo ng ganito kagandang kotse. Yes. Mukhang mas okay nga siya kesa kay Tristan, ha? Actually, pangatlo na tong regalo niya sa akin. Oh. Nauna niya na akong binili ng bagong cellphone at saka bagong laptop. Ay, naku, wala na talaga akong masabi. Bet malukha, girl! You're the best! Pipili rin na ako ng ipapalit kay Tristan, eh di doon na ako sa big time. Ibang klase ka talaga. Ang galing mo maghukay ng ginto. Isa kang professional gold digger. Oo naman. Pwede rin kayang karirin ng pagiging gold digger. At kung maghuhukay din lang ako, edi lalaliman ko na. Pero ingat lang, Shirley, ha? No. Dahil baka dumating ang panahong libingan mo na palang hinuhukay mo. Ano? Babalik ka na sa Europe? Na-extend lang ang bakasyon ko dito dahil 3 buwan na ako ah. Paano yun? May problema tayo. Anong problema? Buntis ako. Kailangan mo akong panagutan. Hindi pwede. Ano? May pamilya na ako sa Germany. Bakit hindi mo sinasabi sa akin na may pamilya ka na? Papatol ka ba sa akin kung sasabihin ko ang totoo? Hayop ka! Niloko mo na pala ako! Paano na ako ngayon? Anong gagawin ko? Ewan ko sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Yun na nga ba ang sinasabi ko eh.
Naisahan ka na ng kulokoy na yun. Alam mo, Elma, tama ako. Mukhang nakarma na ako. Sabihin na lang nating ilang material na bagay ang naging kapalit ng panluloko niya. Yun nga, isa ko pang problema. May notice na sa akin yung car dealer. Ha? Hindi pala kasya pagkabili ni Waldo doon sa kotse na yun. Hulugan. At dahil wala akong pambayad monthly, siguradong mahahatak din sa akin yung kotse. Ay, nako! Minamalas ka talaga. Or, should I say, sinisingil ka ng tadhana sa iyong pagiging materialistic. Ewan ko. Ewan ko, Elma. Hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko ngayon. Alam mo, walang ibang makakatulong sa iyo kundi sarili mo at ang pamilya mo. Sana, Shirley, magsilbing aral sa iyo ang pangyayaring ito. Sa kanyang panahon, may mga nakaraan na nagbabalik sa kasalukuyan para sa isang katarungan. Mga kaibigan, narito't ating pakinggan ang naging karanasan ni Noli sa ating dunang sa kanyang panahon. Ang ganda pala ng yaya ni JR, Ate Grace, Kuya Noli. Aba, at mukhang nagka-crush ang bayaw ko kay Lucy, Noli. Swerte ni Lucy. Bihirang magka-crush tong si Charles eh. Puro pag-aaral nga ginintindi nito eh, kaya nakagraduate ng maaga, nang walang nobya. Di gaya mo, no, Kuya? 10-5 sa yung crush, pati ng girlfriend mo. Ikaw talaga, Charles. Noon yun. Nagbago na ako. At yun, ay mula nang pakasalan ko tong hipag mo. At sana nga, forever na yung pagbabago mo. Ang sarap ng pagkakatimpla mo dito sa sinampalukang manok, Lucy. Tama. Ang linamnam eh. Salamat, ha. Lagi na lang ikaw ang nagluluto ng hapunan natin. Eh kasi naman, Ate Grace, alam kong pagod na kayo ni Kuya Noli galing sa trabaho. At saka wala naman po ako masyadong gawa dito. Kaya okay lang, kahit ako na po yung magluto. Ang sipag mo talaga. Mabuti na lang dito ka napunta sa amin. Swerte namin. Pinakakala mo, no? Kumusta na nga pala si JR? Ay, tulog po. Kaya nga po nakapagluto ako, ate. May yaya na pala kayong nakuha para sa apo ko, Grace. Opo, Itay. Isang buwan na rin po sa amin si Lucy. Paano mo naman siya nakilala? Rekomendado ba siya ng kaibigan mo? Ay, hindi po. Minsan po kasi, namili ako. Nahirapan ako dahil ang dami kong dala. Tinulungan ho niya ako. At nalaman ko na naghahanap siya ng trabaho. Kaya kinuha ko na ho siya. Oo, hindi mo pala siya personal na kilala. Hindi po. Pero mabait naman ho siya eh. Masipag at mapagkakatiwalaan. Sa isang buwan niyang pagtatrabaho dito wala naman ho kaming maipipintas sa kanya. Hindi pa rin kayo nakatitiyak, anak. Kaya mag-iingat kayo. Isa pa, maganda yung si Lucy. Baka mamaya mahulog siya ng asawa mo. Itay, nagbago na po si Noli. Pinatunayan niya sa akin yon. Sa loob ng 2 taon namin pagsasama. Kaya wag na ho kayo mag-alala. Sana magustuhan ni Lucy itong pasalubong kong pizza. Sana ito nang simula ng pagiging malapit niya sa akin. Kasi lagi na lang na akong iniiwasan kapag gusto kong makapagkwentuhan sa kanya. Dito na ako sa kusina. Tatawagin ko na siya. Oo, Aling Rita. Ba? Sigurado magugustuhan mo yun. Dadaling kong sanggol sa'yo. May kausap si Lucy sa cellphone. Huwag kang mainip. Magugulat ka na lang isang araw. Dala ko na yung bata.
Oy, basta ha? Handa ako na rin yung pera. Sino kausap niya? At bakit ganun ang sinasabi niya? Nagbebenta ba siya ng bata? Nagkukulungan ako tungkol sa mga narinig kong sinabi ni Lucy sa kausap niya sa cellphone. Dapat ko bang sabihin yun kina kuya? Charles, Ah, parang malalim ang iniisip mo. ikaw pala, Kuya Noli. Nakita kita rito sa sala. Parang may malalim na iniisip kaya ilapitan kita. May problema ka ba? Wala naman, Kuya. Huwag mong sabihin sa akin si Lucy ang nagpapagulo sa isip mo. Hindi. Nawala na nga ang crush ko sa kanya. Talaga ah? Siguro may nakita ka ng mas maganda. Wala naman. Basta kusa na lang na walang feelings ko. Hindi ka pa nga seryoso kung ganon. Siguro nga. Oh, sige, Kuya. Matutulog na ako. Noli? Noli, gumising ka, Noli. Noli! Bakit ba, Grace? Naman tayong pasok ngayon sa office ah. Tulog ba tayo? Si JR! Nawawala! Ha? Ano sinabi mo? Sigurado ka ba? Kanina pa ako gising, Noli. Hinanap ko sila ni Lucy sa labas. Nang makita ko wala sa kuna niya si JR. Pero wala sila sa labas. Ipinagtanong ko na rin sa mga kapitbahay pero hindi sila nakita. Si Charles, ginising mo ba siya? Yun na nga isa pa eh. Wala rin ang kapatid mo. Bakit mo ninakaw ang anak ng amo mo, Lucy? Ito lang ang paraan, inay, para maiganti ko si Ate Daisy. Anong ibig mong sabihin? Si Noli ang naging nobyo ni ate na nanloko sa kanya. Siya ang dahilan kung bakit siya nagpakamatay. Ano? Nabasa ko yun sa diary ni ate. Kaya nang malaman ko, pinlano ko nang hanapin ng lalaking yun at ang pagganti sa kanya. Sana naman, anak. Kinalimutan mo na ang lahat. Wala rin namang mangyayari. Patay na ang ate mo. Hindi. Kailangan mabigyan ng katarungan ng sinabi ni ate. Anak, makukulong ka sa ginawa mo. Hindi nila ako makikita. Hindi nila alam ang lugar natin. At ang batang ito, ibebenta ko para hindi na makita pa ng kanyang mga magulang. Matakot ka sa Diyos sa gagawin mo, anak. Hindi mo maipagbibiling pamangkin ko. Charles? Sino ka? Ako pong kapatid ni Noli. Parang awa mo na. Kunin mo na yung pamakin mo. Pero pag-iusap, huwag niyo ipabilang ko ang anak ko. Pero lang ang nag-iisa kong anak. Nagawa lang niya kunin ang pamangkin mo dahil sa labis na awa sa sinabi ng kanyang ate. Mabuti na lang. Nakita mo si Lucy nang kunin niya si JR sa kwarto namin ng ate mo. Sinubaybayan ko siya, Kuya. Dahil na rin sa narinig ko mga sinabi niya sa kausap niya sa cellphone. Kasalanan mo to, Noli. Kaya muntik nang nawala sa atin ang ating anak. Mapaglaro ka kasi sa pag-ibig. Grace, alam mong nagbago na ako. Si Lucy, siya ang may kasalanan. Kaya dapat siyang makulong. Kung ipabibilanggo mo siya, dapat kayo makulong. Grace, Dahil ikaw ang may kasalanan. Kaya nagpakamatay ang kapatid niya. Sino ka? Anong ginagawa mo rito sa puntod ng anak ko? Siya si Noli, inay. Ikaw? naparito po ako para humingi ng tawad kay Daisy. At maging sa inyo na rin. Alam mo ba kung gaano kasakit sa akin na mawala ang anak ko? Alam mo kasakit? Dahil sa'yo, hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Dahil nagpakamatay ang ate ko nung iwan mo. Napakasama mo. Patawarin niyo ako. Hindi ko alam na gagawin niya yun. I'm sorry. Alam ko, kahit magalit pa kami sa'yo,
wala na rin namang mangyayari. Dahil wala nang anak. Ayoko na rin mabuhay ba kami ni inay sa galit. Kaya sige, pinatatawad ka na namin. Saan ka galing, Noli? Sinunod ko ng sinabi mo. Inalam ko ang punto ni Daisy. Nagpunta ako doon. At dinatnan ko doon sina Lucy at ang kanyang ina. Humingi na ako ng tawad sa kanila. At anong nangyari? Nagkapatawan kami, Grace. Kaya mag-aana ang kalooban ko. At sana, huwag ka na rin magalit sa akin. Patawarin mo na rin ako.